Blessed Friday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Kapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. I hope everyone po ay nagkaroon ng masarap na pagtulog kagabi. At nawa ang bawat isa ay may taglay na panibagong kalakasan. Yan. Ngayong Friday, no? Last day of this week, first week, no? ng January 2026. Ayan. At tayo ay gaganap ng ating morning devotion. Ayan. At sa ating pagsisimula, katulad ng dati, tayo po ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa oras na ito, sa pagkakataon na ito, Panginoon, na muli kami ay magbubulay-bulay sa iyong banal na salita. Kasyahan mo po kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Gabayan mo po ang iyong lingkod na siyang magbabahagi ng iyong banal na salita. Tulungan mo, Panginoon, na maibahagi ko ang iyong mga salita ng tama at may karunungan. Pagkalooban mo rin, Panginoon, ng karunungan ang bawat isa na siyang makakapakinig ng iyong mga salita upang ito ay tumimos sa puso't isipan namin at patuloy, Panginoon, na maging liwanag sa aming pamumuhay, patuloy na maging kalakasan ng aming pananampalataya. Tulungan mo kami, Panginoon, na lagi kaming kumilos at gumalaw ng naayon sa iyong kagustuhan. Tulungan mo, Panginoon, na kami ay laging daluyan ng iyong pagpapala, Panginoon, para sa iba. Tulungan mo ng iyong mga salita ay siyang lumabas sa aming mga bibig. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay na hindi namin kapiling sa mga oras na ito, ano man ang kanilang pinagkakaabalahan. Ikaw po nawang patuloy na mag-ingat sa kanila at gumabay at tulungan mo na nawa sa susunod na pagkakataon ay makasama namin sila sa ganitong gawain. Patuloy din namin dinadalangin, Panginoon, ang iyong paghaplos at pagpapagaling, Panginoon, sa bawat isa na dumaraan sa mga pagsubok sa buhay at mga pagkakasakit. Tulungan mo, Panginoon, na mapagtagumpayan namin ang mga pagsubok na ito at mga pagkakasakit. At ikaw po nawa ang palaging mapapurihan, Panginoon, sa lahat ng kabutihan na ito. At Ama, patuloy mo po nawa kaming gawing karapat-dapat, Panginoon, sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. Muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. A blessed day po sa bawat isa. At ngayong Friday morning, no, ang title ng ating morning devotion ay Surrendering Our Plans and Dreams to the Lord this 2026. Ayan, no. Dapat hindi lang nitong 2026, ano, sa lahat ng oras at araw o taon, no, sa ating buhay, lahat ng pagkakataon, no, kung maari isurrender natin, no, yung ating mga plano at pangarap sa ating Panginoong Diyos, no. Pero syempre, etong ating morning devotion ngayon ay nakafocus, no, dito sa umpisa ng taong 2026. Ayan. So, ang Bible verse natin o ang salita ng ating Panginoong Diyos na ating pagbabatayan sa umagang ito ay matatagpuan natin sa aklat ng Proverbs chapter 19 verse 21. Ayan. Basahin ko sa English, no? Kung sa Tagalog ito ay Kawikaan 19:21. Okay, pero basahin ko muna sa English. Ang sabi niya, "Many are the plans in a man's heart, but the purpose of the Lord will prevail." Ayan, napakaganda, no? Many are the plans in a man's heart, but the purpose of the Lord will prevail. Ayan. Basahin din natin sa Tagalog, no? Kawikaan. Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 19, versikulo 21. At ito ang sinasabi niya sa Tagalog.
may maraming katha sa puso ng tao. Ngunit, ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. Yan, amen. No? Basbasa ng ating Panginoong Diyos ang pagkabasa ng banal na kasulatan. No? So, this year, nakakaramdam ba kayo ng tension? Ayan. Meron bang tension sa inyo? Anong ibig ko sabihin sa tension? No? Kasi, sa umpisa nitong taon, no, syempre ang bawat isa sa atin ay merong plano at pangarap, no? Or ano ba tong mga plano at pangarap natin, no? Sabi nga dito sa morning devotion natin, as we stand at the beginning of 2026, many of us are holding blueprints. Ano ba yung blueprints? Ito yung pagpapatayo ka ng bahay, di ba? Meron kang blueprint na tinatawag. Ito yung plano. Dito mo makikita kung saan ilalagay yung mga tubo, yung linya ng mga kuryente, linya ng tubig, yung pundasyon, no, yung klase ng mga materials na gagamitin para matayo mo yung bahay mo. Yan. So, andito yung mga plano. Gayun din, meron din tayong blueprint, no, sa ating mga plano at pangarap sa taong 2026, no? Ano to mga blueprint natin, no? Siguro yung iba sa atin, no, nag-umpisa ng, no, magsulat o magplano, no, ng kanilang career goals, no. Kunyari ay gusto kong magkaroon ng magandang trabaho for this year, no. Siguro nag-uumpisa na kayong ayos ng inyong resume, no. Gusto kong lumipat sa isang maayos na kumpanya, no. Gusto kong kumpanya, so siguro hinanap nyo na, no, yung mga kumpanya na gusto ninyong applyan at yung mga benefits na meron dito, no. So pwede yun, no, na isang plano para sa career goals. Siguro naman meron din sa atin, no, or baka marami sa atin ang merong financial goals, no, financial milestone, no, for this year. Siguro meron iba dyan na nag-umpisa ng magplano kung magkano yung itatabi niya linggo-linggo o buwan-buwan o araw-araw para ma-reach niya yung ipon na gusto niya for this year, no? Or siguro meron yung mga ibang personal dreams katulad ng gusto ko for this year gusto ko nang makasal for this year. Parang so, medyo mahaba at saka malaking planuhan yan, no? So, may kasamang financial at talagang maraming pagpaplano. So, etong mga ito na binabanggit ko, merong kasamang excitement to, no? There is a natural excitement in a fresh start, no? Pero, no, kahit exciting itong pagpaplano para sa bagong taon, meron din tong kasamang anxiety. Bakit? Kasi andun yung kasunod dun sa pagpaplano, excitement natin, kasunod dun yung tanong na, what if things don't go as planned? No? Paano kung hindi natupad yung plano ko? Paano kung habang nag-iipon ako, no, meron palang kailangan pagkagastosan. Minsan no, yung mga ibang tao ayaw na talaga mag-ipon kasi meron ako narinig, no, ay nako, tuwing nag-iipon ako laging may biglang dumarating na pinagkakagastosan kaya parang ayoko nang mag-ipon, no? So nagkakaroon na sila ng ng trauma no. Pero sa ating buhay, no, hindi naman talaga masama ang magplano. Ang totoo niyan, gusto nga yan ni Lord. Meron niyang verse na lay your plans on the table, no, sa Habakuk yun na so that anyone who goes through it will
see, no? Ibig sabihin para makita nila, yung plano, yung mga gagawin. Gusto ng Panginoon yung pagpaplano, pero tandaan natin, katulad nitong nasa Proverbs, no? Itong sa Proverbs na ito, it doesn't tell us that planning is wrong. So, hindi, itong binasa natin sa Proverbs, itong ating teksto sa umagang ito, hindi nito binabanggit na masama ang magplano. It simply reminds us who is in control. Yan. Pinapaalala lang nito na hindi tayo ang may control ng lahat ng nangyayari sa mundong to. No? At alam natin kung sino ang may control nito. Ang ating Panginoong Diyos. Siya na lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Ang tanging may kakayahan na kumontrol ng lahat ng pangyayari, no, dito sa mundong to. So, habang yung puso natin, no, is busy, no, na nagpaplano, no, tandaan natin na ang ating Panginoong Diyos ay maaring busy din para i-establish yung ating plano. Yan. So, hindi, yung Bible verse natin, hindi ito nagsasabing mali ang magplano. So, tandaan natin, no? Actually, maganda nga ang nagpaplano. Kasi, sabi nga, when you fail to plan, you plan to fail. No? Kung hindi ka nakapagplano o nag-fail ka sa pagpaplano, no? Nagpaplano ka ng mag-fail. Ayan. So mahalaga, no? Mahalaga yung pagpaplano. Pero tatandaan natin na ang Panginoong Diyos ang in control sa lahat ng mga bagay nito. So dito sa ating Bible verse na ito, merong 3 pillars of surrender, no? Na mababasa tayo rito. Na kukunin natin, no, yung 3 pillars of surrender for 2026. Ayan. So sa ating Bible verse na binasa, ang number 1 dito na pillar of surrender is release the grip. Ano ba yung grip? No, yung grip yata yung nakaganyan, eh, 'di ba? Ayan. Sabi niya, release the grip. Ayan. Surrender isn't about giving up on your dreams. It's about changing how you hold them. Yan. So, when you release the grip, hindi ibig sabihin na mo na siya, i-give up mo na siya, no? Hindi ibig sabihin na tatapon mo na siya, hindi. When you release the grip na sinasabi, no? Itinataas mo siya sa Panginoon, no? Ibinibigay mo, pinagkakatiwala mo sa Panginoon. So, hindi mo siya gini-give up. Tandaan mo, pwedeng andito pa rin siya sa kamay mo. Binibigyan mo lang ng chance si Lord, o binibigyan mo lang ng pagkakataon ng Panginoong Diyos na i-manipulate niya yung hawak mo, no? Yung bagay, no, na pinapangarap mo, pinaplano mo, no? So, it's about changing how you hold them, no? When we clench our fists, yan, pag ginanyan natin, around our plans, we leave no room for God to pivot direction. So, pag nakaganyan, no, at sinarado natin yung ating kamay, no, sa Panginoon. Kumbaga, ito yung mga pangarap ko, hahawakan ko to, no? Ako lang ang may control nito. So, hindi mo nabibigyan ng pagkakataon ng Panginoong Diyos na kontrolin niya yung plano o yung pangarap mo. So, kailangan mo itaas siya sa Panginoon. No? I-open mo yung grip mo at iangat mo sa ating Panginoong Diyos. So, yun yung simple or yung pinakamalinaw na explanation ng pag-surrender, no? Kung paano natin isusurrender yung mga plano at pangarap natin sa ating Panginoon, no? So, try holding your dreams with open palm for God. No? So, yun yung number 1. Number 2,
trust the sovereignty. Yan. Pagkatiwalaan natin, no, yung ating Panginoong Diyos na siyang may kakayahan, no, siyang may kapangyarihan para gumawa, no. We see the now. No? So, nakikita natin yung ngayon, no, yung nangyayari ngayon, panahon ngayon, pagkakataon ngayon. But God sees the end, no, yung dulo. Yun ang nakikita ng ating Panginoon. Nakikita niya lahat, yung past, present, at lalo't higit yung future natin. Alam ng Panginoon. So, His purpose is deeper than our plans. So, yung plano ng ating Panginoon Diyos, mas malawak, kasi mas malawak yung nakikita niya. Tayo, eto lang, ngayon lang. No? So, nakita natin yung past natin. Pero, nadaanan natin siya. Pero, nakita rin natin na yung mga nakaraang taon, no? May mga sitwasyon sa buhay natin na nagulat din tayo na dumating sa atin, no? Hindi natin namalayan. Pero, ang Panginoong Diyos, alam niya yan. Yung nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. So, mas malawak yung nakikita niya. Kaya, mas alam niya kung ano yung mas mabuti. Mas maganda yung plano ni Lord. Kasi mas malawak eh. Yung nakikita niya, tayo, eto lang. No? So, if a door closes in 2026, it isn't a rejection of your worth. It is the protection of His purpose. So, tandaan natin, no? Kung meron man tayong plano, no? Ngayong 2026, na hindi siya mangyayari ng katulad ng ine-expect natin o hino-hope natin, no? Tandaan natin na maaring merong mas magandang plano kasi si Lord, no? At alam ni Lord na kung ano yung mas kailangan natin, no? So tandaan natin, hindi ito rejection, no? Hindi na-reject na Lord yung prayer natin, kundi ginaid pa niya tayo sa mas tamang direction. Kasi siya yung nakakakita ng future siya yung nakakaalam At so katulad nitong nakaraang taon, no, 2025, I'm sure marami kayong mga naging plans, no, yung iba natupad, merong hindi, no. Maaring sa ngayon hindi natin nakikita bakit hindi nangyari yun nung 2025, no. Maaring this year makita natin kung ipagkakatiwala natin sa ating Panginoong Diyos at hihilingin natin na ipakita ng Panginoong Diyos bakit kung ano yung maganda niyang plano, no? Yung mas maganda niyang plano kaysa sa plano natin, no? Para makita natin, no, kung papaano kumilos ang Panginoong Diyos sa buhay natin. Napakaganda kaya na experience, no, na lagi nating ma-realize na ang Panginoong Diyos ang siyang kumikilos sa buhay natin. Siya yung gumagawa sa atin, no? Ibig sabihin, ang protection ng Panginoong Diyos ay laging nasa sa atin na sumasampalataya sa Kanya. Yun. So yun yung isang bagay, no? Yung trust, no? Yung pagtitiwala natin, no, sa ating Panginoong Diyos dahil siya ang may kontrol, siya ang may kakayahan. So yun yung number 2. So yung una, yung release the grip. Number 2, trust the sovereignty. And number 3, align your heart. Ayan. Yung puso kasi natin, dito nabubuo yung mga plano, pangarap natin, andito sa puso natin. So, when we submit our desires to Him, our perspectives shift. Ayan. So, kung sinusurrender natin sa Panginoon, no, sinasubmit natin yung mga plano, pangarap natin, mga naisin natin, no, nagbabago yung ating pananaw, no? Yun yung isang napakalaking blessing when we surrender our plans to God, no? Nag-shift yung minds natin, nababago yung isip natin at yung pananaw natin, no? Mas nagiging clear. Instead of asking God to bless our plans, we begin to ask
how can we be part of His plan, no? Imbis na ah, hihilingin natin na, Lord, tulungan mo ako na matupad yung mga plano ko for this year, no? Pero kung nagsasubmit tayo, maiisip natin na mas maganda yung plano ni Lord. Kaya pwede nating hilingin sa Kanya na, Lord, tulungan mo naman na yung mga plano ko maging ayon sa nais mo. Yun. So, isisik na natin yung nais ni Lord, no? Ia-align na natin yung puso natin sa gusto ni Lord. Yan. At pagka alam natin, no, na naka-align yung gusto natin ay naka-align sa gusto ni Lord, no? Doon natin makikita yung napakalaking blessing sa ating buhay. Kung nagtataka kayo, bakit minsan hindi nyo nakikita yung blessing ni Lord? Parang feeling nyo, ay, bakit ganoon? Naglilingkod ako pero hindi ako pinagpapala. Dahil maaring hindi kasi tayo nagsasubmit sa Kanya. Kaya hindi natin nakikita na binibless niya pala tayo, na ginaguide pala niya tayo. So, yun yung napakahalaga, no? I-align natin yung ating puso sa ating Panginoon Diyos. It means submit, no? I-submit natin yung ating desire sa ating Panginoon Diyos. So, number 1, release the grip. Number 2, trust the sovereignty. And number 3, align your heart. No? May question nga ako, no, sa bawat isa sa atin na magandang sagutin natin sa ating mga sarili. Pwede rin naman ninyong i-comment, no, kung nais ninyong i-share yung inyong kasagutan. Ang tanong dito, is there one specific plan you are holding on to so tightly that is causing you stress? Yan. Meron ka bang plano o pinaplano for this year na parang nagkukos siya ng stress sa'yo, no? Ano yun, no? And next question, how would it feel to tell God, I trust your purpose more than my plan for this year? Ayan. At ito yung magandang question dun Ano yung pakiramdam mo, no? Kung sasabihin mo sa Panginoon na, Panginoon, pinagkakatiwala ko sa iyo yung mga plano at mga balakin ko for this year, no? Isinasubmit ko siya sa iyo, no? Mas nagtitiwala ako sa purpose mo sa buhay ko, no? At sa mga plano na meron ako for this year, no? Yung ipagkatiwala natin sa ating Panginoong Diyos. So, magandang tanungin natin ito, no? Sa ating sarili, sagutin natin, no? And yun nga, no, kasi there is a blessing, no, in surrendering our plans to the Lord, no? Surrendering our plans and dreams to the Lord doesn't mean that we abandon our aspirations and goals. So, pagka nag-surrender tayo ng ating mga plano at balakin or pangarap sa buhay sa ating Panginoong Diyos, hindi ibig sabihin nito na kinakalimutan na natin, no? Alam nyo, sa dati nga, no, tinuruan kami nitong HR namin na gumawa nitong dream board. Ayan. Yung dream board, something na na will remind you, tuwing makikita mo siya, mapapaalala sa'yo yung mga plans mo, yung mga pangarap mo. Ibig sabihin nito, magplano ka, mangarap ka, no? Pero ipagkatiwala mo sa Panginoong Diyos. So, yung dream board, hayaan mo siya doon, no? Meron nga kami dati ni kapatid na Larry, gumawa kami niyan ng dream board. Nilagay namin doon. Pero eksakto, nakaharap yun. Pagka halimbawa nagpa-pray kami. So, bago kami mag-pray, nakikita namin yung dream board and then pinagpa-pray namin. So, yun napaalala sa akin dahil dito, no, na hindi ibig sabihin na pag sinurrender mo sa Panginoon yung mga pangarap mo, hindi mo siya ina-abandon, no? It means that we're willing to align our desires with God's purpose, no? Kaya mo siya pinagkakatiwala sa Panginoong Diyos kasi gusto mo
na kung will niya, no, or kung meron siyang mas magandang plano, basta ito yung pangarap mo, no? Parang sa isang anak na humihiling sa kanyang magulang, Mami, Daddy, gusto ko pong mag-aral sa ganitong school. Ayan. So, ang parents, ang magulang, laging gusto niya yung makuha ng anak niya ni the best. Ayan. Kaya, minsan, katulad sa amin ni Larry, mag-a-advise kami niyan, no? Ito na ba talaga yung gusto mo? O, anong school ba ang gusto mo? Ayan. Hindi ka ba mahihirapan yan mag-travel? So, may mga kinukonsider kami to protect our daughter, no, our child, na habang gusto niyang ma-reach yung gusto niya, andoon yung iniisip namin kung ano yung protection niya, yung makakabuti sa kanya. Kaya gusto naming ibigay yung mas the best pa dun sa hinihiling niya. Yan. So, parang ganun ko tinitignan ang ating Panginoong Diyos sa buhay natin, no? Hihingi tayo sa Kanya, hihiling tayo sa Kanya. Pero, ipagkatiwala natin na yung ibibigay niya, the best talaga para sa atin. So, that's surrendering, yung ating hope, yung ating desires, yung ating plan, yung ating dreams sa ating Panginoong Diyos. So, when we surrender to God's will, we will open ourselves up to His guidance, to His provision, and blessing. Yan, no? Basahin nga natin, no, yung isa pang verse na nakasulat sa mga awit, no? Kapitulo 37, versikulo 23 hanggang 24, no? Psalms 37, saan na yun? 23 to 24, ayan. 37, 23 hanggang 24. Sabi rito, sa 23, ang lakad ng tao ay itinatatag ng Panginoon at siya'y nasasayahan sa kaniyang lakad, no? Kung ang Panginoong Diyos itinatatag niya, no, yung lakad, ayaw niyang madapa, ayaw niyang mabuwal, no? Nasisiyahan siya kung maayos yung ating pagtahak sa ating buhay. Yan. So, yun ang gusto ng Panginoong Diyos. Sa 24, sabi niya, bagaman siya'y mabuwal, hindi siya lubos na mapapahiga, sapagkat inaalalayan siya ng Panginoon ng kaniyang kamay. Napakaganda, no? Napakagandang verse, no? Na pagka ang Panginoong Diyos ang umaalalay sa atin, minsan, no, naalala niyo yung bata na, lalo na si Christine, naalala ko siya nung maliit siya, no? Ayaw niyang nagpapakapit ng kamay. Pagka halimbawa, excited siya, gusto niya bumitaw, gusto niya tumakbo. Kami naman ni Larry, hahawakan namin dahil baka mamaya masagasaan or baka madapa. So, minsan nagpupumiglas yan, no? Pinipilit niya. Pero, si Larry kasi maagap siya eh. So, pagka nakita niya, naku, madadapa na, mabilis yan, hahawakan niya, no? So, parang ganun ko nakikita, no? Ito yung pagkabasa nitong verse na ito, no? Minsan tayo sobrang excited tayo sa mga plano, pangarap natin sa buhay. And ito tayo, arangkada, gawa, desisyon, no? Move, parang gano'n, no? Pero ang Panginoong Diyos nakikita niya, oops, madadapa yung anak ko rito. Oops, rin siya rito. So, minsan, ang mabubuwal tayo. Nagkakamali kasi din tayo ng ating mga hakbang. So, pwede tayong mabuwal. Pero kung andyan ang Panginoong Diyos para agapan tayo, no? So, hindi tayo talaga mapapahiga. So, sabi nga dun sa verse, no, mabubuwal, pero hindi ka talaga mapapahiga. Basta kumapit ka sa ating Panginoong Diyos, no? Huwag kang bibitaw sa Kanya. Yun yung analogy ko, no? Kung paano tayo magsusurrender ng ating plano at pangarap sa ating Panginoong Diyos. So, tandaan natin, may blessing dyan. Napakahalaga ng guidance ng ating Panginoong Diyos. Napakahalaga ng provision niya, no?
napakahalaga ng pagpapala na meron ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin, no? So, as we conclude, no, this morning devotion, no, let us begin, no, this new year. Let's remember to surrender our plans and dreams to the Lord. Yan. May we trust in His goodness and sovereignty, no? Magtiwala tayo sa kanyang kabutihan at kapangyarihan, and may we seek to align our desires with His purpose. Ayan, di ba? Napakaganda. May God's purpose prevail in our lives, and may we find joy and peace in His presence. Napakagandang paalala po, no, sa bawat isa sa atin. A blessed morning kay Ate Beth at sa lahat ng mga manunood pa ng replay ng live na ito, at gayon din sa aking anak. A blessed morning sa iyo. Ayan. At sa ating pagtatapos ng ating morning devotion, tayo po ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na siyang nagpapaalala sa amin ng kahalagahan na ipaubaya namin sa iyo ang anumang mga plano at pangarap namin sa buhay, na patuloy namin itong itaas sa iyo, patuloy namin isubmit sa iyo ang aming mga sarili, ang aming mga desires, Panginoon, at hilingin na lagi mo i-align ang aming puso, Panginoon, according sa iyong purpose. Tulungan mo kami, Panginoon, na anumang plano at balakid namin, hindi lamang sa taong ito, kundi sa buong buhay namin, Panginoon, nawa ang makita ang iyong kapangyarihan na siyang kumikilos sa aming mga buhay. Panginoon, i-bless mo po ang araw na ito, at gayon din ang lahat ng mga mahal namin sa buhay, at hinihiling din namin, Panginoon, na patawarin mo kami sa aming mga nagagawang kasalanan, ito man po ay lihim o hayag. At ang lahat ng ito ay dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen, no? Napakagandang week, no? Is first week, no, ng January sa bawat isa sa atin, and ang bawat isa sa atin, no, ay napuspos ng kanyang banal na salita. Ayan. So today is Friday. It's weekends na, no? So happy weekend sa bawat isa. Pero later magkita-kita tayo ulit sa evening devotion sa pangunguna ni Sister Kathleen. Ayan. So take care. God bless.